sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Kaya kung gusto nyo maging masaya, makalimutan yung mga problema, just praise our God. Use your voices, use your energy. Kasi God wants us to be happy. Kaya ang gusto niya, papurihan natin siya. Okay po ba yun? Kaya ngayon, tayo magsimula ng magpuri sa ating Panginoon. Puri nga po, may kalang kapag nasa ating Panginoon. May kalang, may kalang, may tuwas sa piling Diyos, sapagkat iyan na, puso ay nalalago. May awit, may sayaw, ang
are here because we want to glorify Him. We are here because we want to use our lives to live His name. Okay po ba yun? Kasi sayang naman po yung buhay natin kung hindi po natin gagamitin ito para papurihan ang ating Panginoon. Pasalamatan siya, gamitin wisely sa paglilingkod sa Kanya. Kasi this life, kaya niya kinreated, ay para paglingkuran siya. Ay para itaas ang kanyang pangalan.
higit sa lahat. Muli nandito po kami lahat nagpapasalamat po God sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin po, Father God. Thank you po God dahil you bless us another life para magamit po namin po God. And for this life that you're giving to us God, teach us to be wise na magamit namin ito ng tama God. Kayo pong mag-guide sa amin God sa lahat ng tatahakin po namin God. Kayo po ang magbigay sa amin ng daan sa lahat ng solusyon na hinaharap po namin, God. God, we thank you po, God, dahil lagi po kayo nandyan para sa amin. Thank you po, God, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan in every situation, in happiness, in sadness, you're there with us, God. Thank you, God, kasi you are our mighty Father who loves us so much. Kahit na ang dami po namin hindi nagagawa maganda po, Father God. Thank you po, Father God, dahil hindi niyo po kami pinagkukulang in every aspect, physically, emotionally, spiritually, and financially po, Father God. We thank you po, Father God, dahil we know everything, lahat ng God, galing sa inyo po, Father God. Kaya nandito po muli kami, God, we are sorry for all the bad things that we did po, Father God. Tulungan niyo po kami, God, na malaman po namin lahat ng mga bagay na dapat namin baguhin sa aming sarili po, Father God. I-guide niyo po kami paano po namin little by little ma-change yung life po namin, Father God. Hindi po namin masasabi, kagad mababago po kami. But we know with all your help, O Father God, we will be changed because you are there to help us, God, O Father God. God, nandito rin po kami, God, sa bawat situation na hinaharap po namin, God. We ask for your help, O Father God. Guide us, give us a clear mind. Ano bang solusyon na gagawin po namin, God? We know your plan is better than the plan that we have planned for us, O Father God. God, we love you so much, O Father God. And as we continue to worship you, Father God, open our hearts and open our minds, God, to listen carefully to your words. And help us, God, na ipakita po namin sa buhay po namin yung mga salitang lagi niyo po itinuturo sa amin. God, we thank you for everything, God. We love you so much, for Father God. Thank you so much, for Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Purihan po ang Panginoon. Sa umagang ito ay tayo na naman ay lalabo sa banal na hapunan na kung paano ito ay pag-alala sa simbolo ng dakila ng pag-ibig na ating Panginoon. Napakasarap pakinggan kanina ng mga awitin na sabi kanina, ang handog ng ating Panginoon ay handog niya ay kapayapaan. Ang handog niya ay kalakasan at magkaroon ng kapayapaan ng ating mga buhay. Napakasarap isipin na sa umagang ito kasama natin ating Panginoon upang alalahanin ang kanyang kadakilaan na kung paano ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya upang ang bawat sa atin ay magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa umagang ito, nais po na ating Panginoon Diyos na ang bawat sa atin maging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Subalit ang ating puso ay mayroon po tayong taglay na kasalanan na nagawa araw-araw. Nais ng ating Panginoon Diyos na ang bawat sa atin sa oras na ito maging karapat-dapat. Malinaw po sa sinabi rito sa banal na kasulatan. Ang sabi na rito, kaya't ang sino mang kumakain ng ginaway o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa kanyang katawan at dugo ng Panginoon. At ito po yung kasunod. Datapwat siya sa atin ang tao, ang kanyang sarili, at siya sa kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon. Ito po ang kasunod. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon Diyos. So sa oras na ito tayo pa ay lumapit, kausapin po natin ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkatunay na iyong kabutihan ay magpakailanman. Wala kang katulad naman, wala kang kapantay, sapagkat ang iyong mga salita ay palagi niyo pong pinapatunayan sa amin
Ang iyong kabanalan ay gayon na lamang. Ang iyong pag-ibig, Ama, ay walang kapantay. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming kasama, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. May mga pagkakataon na kami ay nalulugmok sa matinding problema, Ama. Subalit ikaw, Ama, ay nariyan. Lagi niyo kami sinasamahan. Binibigyan niyo kami ng kalakasan upang lahat na ito'y patuloy namin mapagtagumpayan, Ama. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na lagi namin kasama sa lahat ng aming pinupuntahan. Ang proteksyon mo, Ama, ay gayon na lamang sapagkat hindi niyo kami pinabayaan sa lahat ng aming makalakad. Napakabuti niyo, Ama. Ama, narito po kami sa iyong banal na harapan. Ang bawat isa sa amin, Ama, araw-araw nakakagawa po kami ng kasalanan. Sa umagang ito, nais po namin maging karapat-dapat sa lahat ng pagkakataon natin, nais namin maging kaayaya sa iyong banal na harapan. Ang bawat isa sa amin, Ama, ay mayroon pong nagagawang kasalanan. Ang dalangin ng bawat isa sa oras na ito, patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan upang ang gawain ito, ang bawat isa sa amin, sa iyong banal na harapan, ay maging kaaya-aya sa iyong dakilang pangalan. Muli, Ama, patawarin niyo po kami, Ama. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay mo naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pinagkaluwa ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay nakapagpapasalamat ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahaponan sinabi, ang sarong ito siyang bagong tipa ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Muli po, sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inumin ninyo ang saro, ay inayag ninyo ang pagkakatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli sa masaganang pagkapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Ano po ba masaya yung araw na ito? Sabi niyo nga po sa ating katabi, salamat sa Diyos, nagkita ulit tayo. Amen. Tayo po ay dadako muli sa ating oras na pagkakalaw. Ano po? Kaya niyo po basahin ko sa inyo po ang sulat sa John chapter 3 verse 6. Verse 16. Ano po ang nakasulat? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibigay niya kanyang ay sa isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? So, tadya pong napakabuti pa ng Diyos na po. Dahil binigay niya po yung kanyang anak, sakripisyo niya po para sa ating kaligtasan. Dahil tayo po lahat ay alam natin tayo mga kasalanan. Hanggang sa mga oras na tayo nakakagawa tayo ng mga pagkakasalan po. So, ang Diyos po ay talaga napakabuti dahil talagang inibig niya po ang bawat isa sa katawan. So, meron po ako nakita tatlong bagay para masuklihan natin yung mga sakripisyo pinagkalap ng Diyos sa atin. Ano po? Ano po yung una? Tagapin natin po si Ate Panginoon Jesus na ating tagapagligtas. Pagsisiyan natin na ating mga nagawang kasalanan hanggang sa mga oras ito. Dahil kung hindi po sa ating Panginoon hindi tayo pinag-arawan ng kalayaan. Ating mga pagkakasalan na gawa. So, pangalawa po, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Maglapit tayo ng kaluluwa para sa kaligtasan ng bawat isang hindi nakakilala sa Panginoon. Lagi po tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang pangatlo po ay ang pinakamaganda po. May pagkakalog natin sa Panginoon na yung sa ating pong pagsamba ay dapat po kumpleto po yung ating pagsamba. Hindi po tayo
attendance lang, tagapakinig kay pastor. Kundi, kumpletehin po natin yung pasapa. Maging happy po natin yung pagkakaloob, yung araw ng linggo. Dahil wala naman tayo may babalik sa Panginoon eh. Hindi po tayo pwede magmalaki. Hindi. Pakulihan natin po sa kung ano man po yung makakaligod sa Panginoon, pamamagitan po natin pagkakaloob. Kung tayo po ay laging magiging happy natin yung pagkakaloob sa ating pagsamba, matutupad po yung mga mission po ni Pastor sa ating iglesia na magkaroon tayo ng mga pangangailangan natin na magawa natin sa pamamagitan po ng namasama natin pagkakaloob. Ano po? So, dapat po tayo maging happy. Yan po ang tunay na pagsabay. Hindi lang po tayo nakikinig, ganyan, aawit. Maging happy nga po natin. Sabi nga ng Pastor, kailangan magdulo tayo. Hindi po lagi tayong kinder. Ano po? Kailangan makarating tayo sa dulo para sa ating kaligtasan. Okay po. Ang pinakamaganda po dito alam naman ng Diyos yung ating nasa puso eh. Hindi naman po kailangan malaki ang ating pagkaloob. Dahil sabi nga po kung ano, kasiyahan po ng ating kalooban, kadugod-dugod sa Kanya. Alam din po ng Diyos, yun naman ating wallet sa ating bulsa. Kaya di po natin siya manulok. Kung tayo po ay pinapapana, kung tayo po maraming blessing, kung tayo po maging kuripot para sa Panginoon. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Diyos sa mga kapamilya sa lahat doon. Salamat po sa umaga ito. Kami po sama-sama pagsasamba sa iyo. Natapo po ang bawat isa na ito. Nagiging po ang mga aming pastor na mabibigyan namin sa iyo. Salamat po sa lahat po ng pagkakataon na kami po ay laging mo napatawa sa aming mga kasalanan. Nawa po ang aming po mga blessing na natatanggap Lord God. Balik po namin siya kahit hindi po gano'ng kalaki Lord God. Upang aming po bigyan kaliguran ng iyong anak na si Jesus Lord God. Salamat po sa umaga ito. Sana po lahat po ay nagising sa pagiging pagkakaloob Lord God na hindi po kami maging ikaw mga mga kamay Lord God, kapangalanan ng Iglesia Lord God. Lalo tigil sa iyo Lord. Mga pagbibigyan po ng pinakaluguran sa mga dito. Salamat po Ama, po Ama sa aming dalangin, sa matagis sa Panginoon Jesus. Amen. Ano po natin ang mga kapatid? Okay, so pwede po bang lahat tayo ay tumayo sa oras na ito? And let's begin our lectionary message today, and as we begin, let's come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito na binigay mo po sa amin. Tunay po, O Diyos, andito kami ang bawat isa kasi gusto po namin, Panginoon, una, lumago sa pagkakilala sa inyo sa pamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. Ikalawa, gusto po namin magamit kami. Lord, tumatanda kami. Yun ang reality. Pero anong silbi ng pagtanda namin kung hindi mo po kami magagamit? Kaya po Lord, andito po kami mag-aaral ng salita para kami ay maging fully equipped, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, gusto rin po namin, Panginoon, na maging equipper kami, Panginoon, na someday kami naman ang magtuturo at mag-i-equip sa iba. Kaya po andito po uli kami, Panginoon, once again lumalapit ng buong pagpapakumbaba sa inyo. Para po nang sa ganun, Panginoon, ay akapin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan at magbabago ng aming buhay. Lord, i-prepare mo po ang puso ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong mga disciple, Panginoon. I-prepare mo po at maging receptive po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Because our goal, Panginoon, is to expand your kingdom, Panginoon. Meaning, gusto po namin marami pong maabot na mga tao. Because nasa last days na po kami, Panginoon, hindi na po namin may tatanggi. Andiyan na po yung rumors of wars, andiyan na po iba't ibang kahirapan sa iba't ibang bansa. Andiyan na po, Panginoon, iba't ibang sakuna. Hindi na namin tatanggi, Panginoon. Signs are obvious and we need to double time, Panginoon, para umabot ng mga dapat abutin. Kaya po, Lord, sa oras na ito, bigyan po kami ng puso na handang tanggapin ang iyong mga salita. Pag-aralan po ito at may apply sa buhay namin. In the name of Jesus. Amen. Praise God. You may be seated. Okay. So, noong nakaraang linggo, bilang bahagi po ng taong 2026, ay pinag-usapan po natin, ano ba ang personal vision mo bilang bahagi ng church na ito? Ano bang pangarap mo para dito? Kasi hindi po pwedeng you're part of this church and yet wala kang dream
para sa church na ito. You know, time will come, ako at ang iba pong mga nandito, mawawala kami. Ang importante pong makita natin ngayon, ano ang pwede mong maging part? Kung sakaling kami na mga matatanda ay mawala, at kung sakaling kayo ang papalit, at kung sakaling kayo ay susunod para maging equiper ng iba. Very important po yun. No? Na nakita ko natin, this is my dream for this church kung saan ako itinanim ng Panginoon. Now, hindi po doon nagtatapos yun. Kailangan po, yung kung saan tayo itinanim ng Diyos, kailangan magtanim naman po tayo doon. Meaning, tayo po ay magkaroon ng pagbabahagi ng ating sarili. At pag sinabi po natin pagbabahagi, dapat po, ito yung nasa isip po natin, na lahat ng ating pong gagawin po rito, ay pagtatanim po natin, para po sa higit na kapaglago at kapakinabangan ng kaharian ng Diyos. So, ang una po nating nais gawin ay ito, ibigay ang una sa Panginoon. First, not leftover. Meaning, una, hindi huli. Ang ibibigay natin sa Panginoon ay yung una, hindi po yung tira-tira. Amen? So, let's talk about the first fruit principle. Kasi ito po ay napakahalagang bagay. Naniniwala po ba kayo mga kapatid that what comes first reveals who rules? Alam niyo po, lahat po tayo ay may mga priorities. Amen? Lahat tayo may mga priorities. At hindi mo kailangan tanungin ang tao kung ano ang priority niya o mahalaga sa kanya. Bakit? Hindi mo na kailangan tanungin. Kasi makikita mo agad ito sa kanyang buhay kung ano ang inuuna niya sa buhay niya. Ano ang inuuna niya sa unang araw ng sanlinggo? Ano ang inuuna niya sa kanyang sweldo? Ano ang kanyang inuuna sa kanyang mga desisyon? At ano ang kanyang inuuna sa kanyang mga reaksyon kapag may mga problema dumarating? Ang first, mga kapatid, ay hindi po basta issue ng schedule. Ito po ay revelation ng priority ng isang tao sa puso niya. Maliwanag po ba yan? Pag sinabi pong first, hindi po yan basta schedule ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dyan ay yung kapahayagan ng prioridad ng isang tao sa kanyang puso. Ipinapakita ho kasi ito kung sino ang hari sa buhay niya. Kung sino ang hari sa buhay po natin. Hindi po ang question ay may inuuna ba ako? Hindi ho. Kasi lahat tayo, meron talaga tayong inuuna sa buhay po natin. Ang tanong lang, sino yon or ano yon, di po ba? Hindi po ang question kung may inuuna ba ako. Given na po yon, lahat tayo merong pinapriority, merong inuuna sa buhay po natin. Ang mahalagang question po ay ito, sino ba at ano ba ang inuuna ko? That is the most important thing. Why? Because priorities expose lordship. Kung sino yung inuuna mo, yun yung nagiging Panginoon mo. Yun yung pinapanginoon po natin. That's why the Bible consistently teach us about first fruits, not leftovers. First fruits. Tignan niyo po yung Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi po ng Bible, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with the new wine. Pansinin niyo po yung order ng talata. Tingnan niyo yung order ng talata. Ano po yung una? Honor the Lord. And then the second ay with first fruits. Ang unang-una pong binanggit po, tingnan niyo yung order. Honor the Lord, and then kasunod po ay with the first fruits, and then ang pangatlo po ay outcome. Ano yung outcome? Then comes the overflow. Hindi po pwedeng overflow muna, walang first fruits. Di ba? Hindi naman pwedeng first fruits, hindi mo naman ino-honor si Lord. Ang arrangement po, pag tinignan mo yung talata, when you study the scripture, itong talata pong ito, try to observe, try to evaluate. Ang una po dyan, honor the Lord. And then followed by with the first fruits. And then kasunod po yung outcome. Then then comes with what we call overflow. Hindi po sinabi ng talata na honor the Lord kapag komportable ka na. Hindi. Amen?
Hindi po sinabi ng Bible na honor the Lord kapag ka may sobra. Di ba minsan ang thinking natin, sa kanila ako magbibigay kay Lord pag may sumobra? Hindi po ganun. Sa Bible, pag pinag-usapan po yung honor the Lord, hindi doon sa sobra, hindi doon sa tira-tira. Di ba? First fruits, honor the Lord with what comes first. Yun po ang gusto ng Panginoon. Why? Bakit? Because God is not honored by leftovers. He is honored by priority. Ang Diyos po ay nabibigyan natin ng higit na pagbibigay karangalan kapag siya po ang inilalagay po natin on top of all the priorities na meron po tayo. Kapag siya po ang naandoon sa ibabaw. Pag siya po ang naandoon sa unahan. Doon po natin nabibigyan ng honor ang Panginoon. Because God is not honored with our leftovers. Ang leftovers po ay hindi po yan statement of faith. Yan po ay statement of convenience. Tama po? Kapag ka po ang nasa isip po natin, bibigay ko na lang to pag may natira. Magbibigay lang ako kay Lord. Magtatanim lang ako sa vision ko kapag ka may sumobra. Hindi po na-honor si Lord yan. And it is not a statement of faith. It is a statement of convenience. Meaning, magkakaroon ka lang ng desire na magtanim. Magkakaroon ka lang ng desire na maging bahagi. Nagkakaroon ka lang ng desire na ipagkaloob sa Diyos. Yung komportable ka, hindi po ganon. Walang faith doon. Ang first fruit, mga kapatid, ay declaration na ganito. Lord, Ikaw ang una bago ang lahat. Sabihin nga po natin yon, Lord, Ikaw ang una bago ang lahat. That's why what comes first always reveals who rules. Di ba? What comes first in our lives reveals who rules. Kung ang Diyos ang una, meaning siya ang hari. Eh pag ang una, sarili mo, ikaw ang hari. Di ba? Pag ang Diyos ang una, siya ang hari. Pero kung ang Diyos ang huli, ibig sabihin siya ay optional lang. Hindi ho ganun, mga kapatid. Sa kingdom ni God, God does not compete for the first place because He should be our first. Siya dapat ang una. Hindi yung sarili ho natin. Hindi yung comfort po natin. Sa Exodus chapter 23 verse 19, binanggit po dyan yung first part, yung unang bahagi. Tignan niyo po yan. 23:19 na Exodus. Bring the best of the fruits of your soil to the house of the Lord your God. Mga kapatid, hindi lang po first ang binanggit dyan. Ang binanggit po dyan ay best of the first. Everybody say, best of the first. That's correct, mga kapatid. Ang dadalhin daw po ng mga Israelita, at ito'y pattern sa atin, pattern to para sa atin, na ang dadalhin natin sa Panginoon ay best of the first. And this is the heart level truth, mga kapatid. Ang issue sa first fruit ay hindi po pera. Liliwanagin ko po. Hindi po yung ani. Hindi po yung harvest, kundi yung puso. Yung puso po natin, yun ang issue. Because whatever you put first, you are declaring, ito ang pinagkakatiwalaan ko. Maliwanag po? Now, question po na gusto kong iserye po natin na ito. What is the principle behind first fruit? Ito po yung una. At yung tatalakayin muna natin. And then we're going to talk the second and the third sa susunod. Ito po yung una. The first principle. First fruit is about priority, not amount. Ang first fruit daw po ay tungkol sa kung ano yung prioridad natin, hindi kung magkano yung amount o yung halaga ng ating binibigay. Sa Bible po, ang first fruit ay hindi kailanman tungkol sa dami, kundi sa tinatawag nating order. Okay? Why? Because what comes first reveals who sits on the throne of your life. Kung ano po yung nauuna sa buhay po natin,
inihahayag lang po na nito yung nakaupo sa puso ho natin. So for example, mas una sa iyo trabaho. Ayun, nakaupo. Saka na lang si Lord. Kumbaga si Lord nagiging optional. Pagka po nilagay sa puso po natin, pera. Second option si Lord. Nagiging optional si Lord. Hindi po ganon ang tinuturo ng Bible. Ano? Hindi naman po kontra ang Diyos sa abundance. Hindi po. Hindi po siya kontra sa success. Pero ayaw niya po na siya ay second option lang natin. Maliwanag po ba yun? Ayaw po ni Lord na siya po ay second option. Hindi po kumukontra ang Diyos na yumaman ka. Sino po dito ang gusto yumaman? Naku, hindi po kontra ang Diyos dyan. Sino po dito ang gusto ng abundance? Kasaganaan? Hindi po kontra ang Diyos dyan. Ang ayaw po ng Diyos, yung siya po ay second option, mas inuna mo na yung yumaman, mas inuna mo na yung pera, mas inuna mo na yung hanap buhay, mas inuna mo na yung mundo, kesa po sa ating Panginoon. Yun ang problema. Ayaw ni Lord na ganun. Hindi po siya kontra sa kasaganaan. Kontra po siya kapag ginawa mo siyang optional. Naalala niyo po si Cain at saka si Abel nung nag-offer kay Lord? Look at Cain and Abel or Abel doon po sa Genesis chapter 4. Ano po ang ginawa nila doon? Di ba pareho po sila nag-offer? Tama? Pareho po silang naghandog. Pareho po silang sumamba. Tama? Ulitin ko po. Pareho po silang nag-offer, parehong naghandog, parehong sumamba. Okay? Walang pagkakaiba. Pareho po nilang ginawa yon. Pero magkaiba ang laman ng puso. Doon nagkaroon ng pagkakaiba. Sa verse 3, makikita natin, Cain gave some of his harvest. Walang binanggit yung scripture na first. Wala. Ang binanggit po doon, nagbigay siya mula sa kanyang inani. Walang indication ng priority, just plain participation. Kumbaga, basta magawa lang. Pero wala pong indication na inuna or ito yung pinaka o ito yung best. Hindi po. Ito yung first fruit, hindi po. Pero pagdating po kay Abel, doon sa verse 4, tignan niyo po, but Abel, sabi nito, Abel also brought a gift. Tignan niyo po, sabi yan, the best portions of the firstborn lambs from his flock. And then sabi po dyan, the Lord accepted Abel and his gift. Tinanggap ng Lord yung pinagkaloob ni Abel. Bakit po? Malinaw na binanggit po dyan, yung pong the best portion of the firstborn lambs. Ibig sabihin, kung isasalin po natin ito sa buhay natin ngayon, it's like you're saying, Lord, bago ko gamitin, bago ko pakinabangan, bago ako, Lord, sigurado, ikaw muna. Yun po yung sinasabi niya rito. Pansinin niyo po, same action. Ano po yung action? Both of them gave their offering. Pero different yung kanilang puso. Bakit? Kasi yung puso po ni Abel ay nagpapahayag na priority niya ang Diyos. Samantalang kay Cain ay kung ano na lamang ang kanyang maihandog. Kaya the Lord looked with favor on Abel and his offering, di ba? But on Cain, sabi po dyan, his offering, he did not look with favor. Hindi po sinabi ng Diyos na masama ang ani kesa sa hayop. Hindi po ganon. Gusto ko lang pong makita nyo. Hindi po sinabi ng Lord na mas mabuti yung hayop kesa doon sa inani. Hindi ho. Ang sinasabi po rito, hindi po sinasabi na mas malaki yung value noong in-offer ni Abel. Hindi. Ang sinasabi po, God honored Abel not because mas malaki ang binigay, but because God came first sa buhay niya. Maliwanag po ba yun? Parehong nag-offer, pero different ang puso. Parehong nag-alay, kaya lang magkaiba ng prioridad. Sa totoo lang po, nowadays, many believers do the same thing kung ano po yung ginawa ni Cain. We give God time after everything else.
Kuminsan nga, wala tayong time kay Lord. Totoo po ba yan? Kung ano na lang yung tira-tira. Sometimes we give God the money pag may tira tayo. We give God energy kapag hindi na tayo pagod. Di ba? And we give God obedience kapag komportable tayo. Saan lang ako susunod kapag di na mahirap. And then we wonder why worship feels heavy, why prayers feels dry, and why life feels misaligned. Because God doesn't bless leftovers. He blesses priority. Sa behavioral science, mga kapatid, there is a principle called primacy effect. It means what you do first has the strongest influence on everything that follows. So, parang ganito. The first input sets on the tone of system. Yun po yun, no? So, parang ganito po yan. The first minute of your morning shape your mood. Totoo yun. Sino po dito ang masama ang gising? Pag masama gising mo, masama araw mo. Di ba? Kaya pag nakasalubong yan at biniro ako, wag mo akong luko-lukohin, ha? Masama gising ko, maksamain ka sa akin. Oh, di ba? Yung una, okay? Yung unang gising at bangon mo, yun ang magdidikta sa buong maghapon mo. Kaya nga dapat sa Kristiyano, pag-gising mo, anong una? Ano po ang una? Ano langin? Para ano po? Yung buong araw mo bless. Di ba? The first decision of the day affects the rest. Totoo po yun. Kung ano yung unang decision mo sa araw na yon, maapektuhan nito yung buong maghapon. Bigyan example. Nagising ka na, pero nagdesisyon kang bumangon ng tanghali. Tinatamad kang bumangon eh. Sisiguraduhin ko sa iyo, apektado lahat ang buong maghapon mo. Tama? Halimbawa po, pumasok po kayo sa trabaho. Pagdating niyo sa trabaho, ano po, late kayong dumating. Pag late po kayong dumating, apektado ho yung trabaho nyo. Bakit? Magra-rush kayo or kinakailangan mong mag-overtime para matapos lang yung trabaho. Ibig po sabihin, totoo po, yung principle ng yung pag-aaral sa behavioral science na primacy effect. Ibig sabihin po kung ano yung inuna ho natin, may epekto yan for the rest of the day. Even sa paggamit ng pera, the first use of money determines spending behavior. Di ba? Tanungin ko po kayo, pag nagkakapera po kayo, anong inuuna nyo? Kape. Kape tayo! Kaya marami mo ngayon, bigla na lang inaatake sa puso eh. Di ba? Ano inuuna ho natin sa pera ho natin? That's a question. Kasi kapag yung doon sa pera ho natin, dinidetermine po nito yung spending behavior natin. Spiritually speaking, when God is first, the alignment follows. Kapag inuuna mo ang Diyos, nagiging maayos ang lahat. On the other side, when God is last, then confusion follows. Kapag iniuhuli mo yung Diyos, nagkakaroon ng confusion ng buhay mo. When God leads, then everything finds its place. When God is added, then everything completes. Hindi ka nawawalan actually, o hindi ka kinukulang actually. Ang totoo po, kaya tayo parang kinukulang at nawawalan kasi hindi ang Diyos ang inuuna natin. Inuuna natin mas madalas ay yung sarili ho natin. Misalign po tayo. So tanungin mo ang sarili mo ngayon. Okay. Tanungin mo sa sarili mo ngayon, hindi para makaramdam ng guilt, kundi para mai-align. Una, sino ang una sa umaga mo? Second, sino ang una sa mga desisyon mo bago ka magdesisyon? Sino ang una sa plano mo this year, 2026? Sino ang una sa plano mo? Itong taon na to, sino ang una sa kita mo?
Sa income mo, sinong una? Tanungin mo sarili mo. Kasi kapag ka po hindi yan naka-align, siguradong magulo ang buhay. And lastly, sino ang una at nakaupo sa trono ng puso mo? Because the first fruit principle is really this. Ano po? God doesn't want what's left. He wants what's first. Ayaw po ng Diyos ng tira-tira. Ang gusto po niya, siya ang una. Yun yung unang principle. It's not about the amount, mga kapatid. Hindi tungkol doon sa amount ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito is about priority. Sino ba ang priority ng puso mo? So ngayon po, you will now have your group discussion with this question. Ito po yung tanong. What is God telling you right now after hearing the first point of the message? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon pagkatapos mong marinig ang unang punto ng ating pag-aaral? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin, Panginoon, sa buong gawain na ginawa namin, Panginoon. Nawa, Lord, nabigyan ka namin, napasaya ka namin sa mga awitin, sa mga pag-aaral namin ng iyong salita, Panginoon. Nawa, nabigyan ka namin ng katuturan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa
magkaroon kami ng pagdidilay-dilay sa aming mga sarili, Panginoon, na maraming beses kami po, Panginoon, na nauuna namin ang ibang bagay kaysa sa inyo, Panginoon. Kaya humihingi kami, Panginoon, ng tawad sa inyo, Panginoon. At hindi po huli ang lahat, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay pwede pa namin itama, Panginoon, na ikaw lagi ang unahin namin sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng bagay, Panginoon. At lahat ng bagay, Panginoon, ay magiging maayos dahil kung ikaw ang magiging una sa amin, Panginoon. Lord, sa pagsamantala po namin pagkawalay at pagkakaroon pa po kami ng mga ibang gawain, hinihingi po namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naway magbago kayo sa kagandahang loob